So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, I doubt na baka pagdating ng panahon, kung sakali na makabalik sa pwesto, itong mga Duterte, I feel na papahukayin talaga nila itong si former Ferdinand Marcos Edralin Sr. sa libingan ng mga bayani. Feeling ko lang yon mga minamahal, kasi the way na pagmumurahin nila ngayon si PBBM at the way na parang nananakot na sila, it says a lot. For example, katulad nito mga minamahal, ang sabi ni Baste Duterte, yan. Okay? Nagagets ninyo mga minamahal? Yan. Yung tatay mo, pinalibing ng tatay ko. Pero yung tatay ko, pinakulong mo, PI ka. Actually, mga minamahal, pinalibing si PBBM ni former President Duterte nang dahil din naman yan sa batas. 'Di ba? Unang-una, dating sundalo, si former President Marcos Edralin Sr. Pangalawa, naging presidente ng bansang Pilipinas si dating Pangulong Marcos. So, may reason. Pasok sa qualification. At yung mga judges naman po, mga minamahal, pumirma naman po sa pagpapalibing kay former President Marcos Edralin Sr. So, ano yung sinasabi ni Baste Duterte na yung ama niya yung nagpalibing? 'Di ba? Kay former President Marcos. 'Di ba yan din naman kasi yung pinangako mo? Yung tumatakbo yung ama niya, mga minamahal, ginamit niya ang damdamin na nag-aalab ng mga loyalista. Ang sabi ni former President Duterte, pag ako manalo, ipapalibing ko yang si former President Edralin Marcos Sr. 'Di ba? So doon pa lang nakakup up ka na agad ng boto sa mga loyalista. 'Di ba? Tapos gusto mo na bigyan kayo ng brand na kami yung nagpalibing, kayo yung nagpalibing sa ama ni PBBM na in the first place, ang nagpalibing doon yung batas. Kasi hindi ka naman pwedeng ilibing sa libingan ng mga bayani kung hindi ka sundalo. Hindi ka pwedeng ilibing sa libingan ng mga bayani kung hindi ka naging presidente. Di ba? Nagigets ninyo? Mga minamahal. So ngayon, ito yung kanyang sinabi. To be exact, mga minamahal. Bisaya to Imong amahan, ipalubong sa akong amahan, pero akong amahan, ipapreso nimo, putang ina ka. Ang imong amahan, ipalubong sa akong amahan, pero akong amahan, ipapreso nimo, putang ina ka. Pero hindi man lang sinabi ni Baste Duterte kung paano bastusin, kung paano babuyin ni former President Duterte itong si President Bongbong Marcos. 'Di ba? O, yan lang ba yung mga pambato ninyo? Diba? Na feeling entitled pa din kayo up to this moment? Ito kasi yung nakakalungkot talaga, mga minamahal, na parang gusto nila magtanaw ng utang na loob si PBBM sa kanila at itolerate yung mga mali nilang ginawa, which is not. Kung ako lang yung tatanungin, hindi tama na itolerate yung mga ginagawa nilang mali. Kasi parang ang gusto nilang mangyari ay total, nakatulong kami sa inyo nung eleksyon. So dapat, ngayon na nakaupo kayo, tulungan nyo din kami. Paano tutulungan? Paano i-continue yung mga ginawa ni former President Duterte? Yung ginawa niya naman, karamihan mali. So pwedeng i-continue pag tama. Pag mali, hindi. 'Di ba? I-continue mo yung war on drugs na puro patayan, tama ba 'yun? I-continue mo yung puro korupsyon sa gobyerno, tama ba 'yun? Yung Pasig nga tingnan niyo, 1 billion ang nasa-save yearly. 'Di ba? Tapos yung Davao puro confidential funds. Nagigets ninyo mga minamahal? Dapat ang loyalty natin sa sambayan ng Pilipino. Hindi yung loyalty sa isang politiko. Kaya sa mga nakikinig dyan, stop being fanatic sa iilang mga politician. Kasi yung politiko, come and go lang yan Papasok, aalis. Papasok, aalis. Walang permanente sa posisyon. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, mga minamahal, reflection to sa mga Duterte na hindi di porket sila yung nakaupo. 'Di ba?
may kakaya na silang gawin lahat ng mga bagay-bagay. Nagigets ninyo yung punto? De porket kayo yung nasa posisyon, kala ninyo, hindi na kayo maalis dyan or feeling superior na kayo. Eh wala eh, God works in a mysterious way. Hindi nanalo si Lenny pero si PBBM din pala ang makakapagpadala kay former President Duterte sa ICC doon sa The Hague because in accordance to the law. Nang dahil po yan sa batas, hindi po dinala yung taong yan dahil sa trip lang ng administrasyon. Actually, sa totoo nga naman, tama nga naman yung sinabi ni Tunying. Di ba, paano mo nga naman talaga tutulungan ng isang tao na walang ibang ginawa sa'yo kundi paninira? Nagigets ninyo, mga minamahal, paano tutulungan? Itong si former President Duterte, kung wala silang ibang ginawa kundi paninira. Diba? Imagine nyo na lang yan, mga minamahal, yung ikaw, gusto mo ng reconciliation, pero ginagawa nila, puro pa nga atake. So, sinong gaganahan tumulong sa inyo yan? Pero, mga minamahal, sa kabilang banda, yung ginawa ni President Bongbong Marcos, tama lang naman. Kasi may mga reason naman eh. Umamin, may admission si Digong, na siya, pumatay siya, totoo yung Davao Death Squad, ang dami niyang admission. Diba? Sa sobrang daming admission, ni former President Duterte, nagkumpuni na yung mga ebidensya na yan. Nung na-fulfill lahat ng ebidensya na yan, ayun, suwak, sa banga. Nandoon na sa ICC, itong si former President Duterte. Diba? Hindi porket, kasi yung mindset ng mga DDS, dapat yung mga dayuhan hindi nang hihimasok sa bansang Pilipinas. Eh ngayon, pag-usapan natin yung West Philippine Sea. Diba yung ginagawa ng Checo, tahimik kayo. Oh, yung ginagawang harassment ng Checo, tahimik kayo. Oh, di ba panghimasok din yung ginagawa ng Checo sa bansang Pilipinas? Bakit tahimik kayo? Oh, ano yung punto dito? Di ba? Oh, ano yung pinupoint out ninyo? Na dapat yung mga dayon hindi nanghihimasok sa bansang Pilipinas, pero tahimik kayo sa issue ng West Philippine Sea. O ano yun? Di ba, malaking kahiyan talagang itong ginagawa ng mga Duterte. Di ba? Nakakaloka. Tapos ngayon, magmumura ka. O ngayon, paano ka patutulungan ng presidente niyan? Imbis na, wala naman kasing wala namang mawawala kung magpapakumbaba ka. Diba? Kung magpapakumbaba ka, walang mawawala. Ang problema kasi dito, mga minamahal, hindi na nga lang nila i-admit na mali sila. Masyado pa silang ma-pride. So ngayon, sige, mataas yung pride nyo, O ngayon, yung ama mo napadala doon. May kakayahan naman talaga, mga minamahal, na pigilan ni PBBM yung ICC na yan. Kung susumatotalin. Kaya nga lang, mas pinairal ni President Bongbong Marcos yung justice system sa bansang Pilipinas. Yung mustisya. Hindi yung tinutukoy natin dito na ang maglilites yung korte natin kasi may mga nababayaran eh. Doon sa ibang bansa, much better para fair ang treatment. Kagaya ng ginawa kay Digong, fair naman yung treatment sa kanya. Pansinin ninyo, pinapagsalita si Mijaldea, pinapagsalita itong si former President Duterte, sobrang fair ng treatment. At sabi pa nga ni Sara Duterte, nasa magandang kalagayan daw po ang kanyang ama. Lagi daw siyang chine-check time to time. Binibigyan siya ng Filipino food. Oh, VIP treatment ang isang may pagkakasala. Crimes against humanity yung kasalanan nito, pero VIP yung treatment. Diba? Nakakaloka. Alright. FYI hindi di porket kaya mong magmura, ay gagawin mo na. Diba? Kasi pinagmumukha mo lang basura ka. Murahin mo si President Bongbong Marcos as if naman yung City Hall mo, walang mga nagpositibong addict dyan. Nakakaloka. Kaya tama lang sinabi ni Katunying. Katunying. Versus Duterte. Sige nga. Guys, ito nga. Tunying. Pal Duterte. Pinakita ko na yun sa inyo. Nawala na dito yung video, mga minamahal. Diba, na itong si Katunying, sinupalpal po. Ito, Hindi naman talagang pigilin ng Pangulo yan eh. Yung arrest warrant na yan, ICC man yan o Interpol. Kaya lang, meron ka ba naman kang konsolasyon na pigilin yung arrest warrant
walang lubay ang mga Duterte, katitira sa'yo. Isa pa yun. Ba't ka naman gagawa ng mabuti sa isang taong araw-araw ay tinatawag kang banga, adik, diktador. Tapos pagpaplanuhan ka pa ipapatay. Paplanuhan pa pala, tapos ipagtatanggol mo ba yan? Parang, tama, sabi ko, iba rin talaga pag may kausap kayo ibang tao. Yan din naman yung binabanggit natin nung nakaraan na parang nag-i-extend ka ng reconciliation, helping hand. Iniaabot mo, pero inaabot mo yung kamay, tinataga yung kamay mo. Na sinasabing pangag ka. Ba't mo kami abot yan? Pangag ka. Adik ka. Ngimi ka. Lahat. Paano nga naman mangyayari? Umaasa ka sa kapwa mo na mabuti ang gagawin sa'yo, pero ginagawan mo naman siya ng masama. Araw-araw, yun ang sinasabi natin. Diba? Baka mamaya magalit kayo kay Katon Ying. Katon Ying, nagbibigay lang ng kanyang sariling komento. Diba? Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.